Hello! Magandang umaga! Andito na naman ako, si Teacher Diana Lynn, para samahan kayo at turuan kayo para sa panibago nating aralin. Pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa asignaturang Matematika Mathematics, Quarter 2, Week 1. Ang ating aralin ay ang pagsasama-sama o pagsasama ng pangkat. Ang araling ito ay naglalayon na ipabatid sa iyong kaalaman ang kahalagahan ng pagdaragdag. At para sa ating layunin, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang natutuklasan at natututuhan mo ang bagong kaalaman tungkol sa pagdaragdag o pagsasama o tinatawag din na addition sa English at naipapakita ang kaugnayan ng pagsasama-sama ng pangkat sa pagdaragdag. O, bago tayo magsimula, magkaroon muna tayo ng paunang pagtataya. Titingnan natin kung ikaw ay may kaalaman na o gaano na ang iyong kaalaman tungkol sa pagsasama-sama ng pangkat o pagdaragdag. Okay, basahin ang bawat tanong at pag-aralan ang mga larawan. Piliin ang letra ng tamang sagot. Okay, ihanda mo na ang iyong papel at lapis. Isusulat mo ang letra ng tamang sagot. Okay? O, bibigyan kita ng 5 segundo. O, bibilang ako hanggang 5 ha, para maihanda mo na ang iyong lapis at papel. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Una, ano ang tamang pamilang na pangungusap sa larawan? Ito yung larawan ha, o pangkat ng mga atis. Okay. A. 2 plus 2 equals 4. B. 2 plus 3 equals 4. C. 2 plus 4 equals 6. O D. 2 plus 5 equals 6. Okay. Sumunod. Mamaya natin i-check ha. Pangalawa, ilan lahat kung pagsasama-samahin ang dalawang pangkat ng papaya? Ito yung dalawang pangkat ng papaya. Ilan ang kabuuan niyan? A. 8, B. 7, C. 6, D. 5. O, bibigyan kita ng oras para bilangin ito at pagsamahin. Okay, 5 segundo lang. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Pangatlo, ilan ang mabubuo kung ang dalawang pangkat ay pagsasama-samahin? O, ito naman ay carrot. O, ilan daw ang mabubuo niyan? Okay. A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. Siyam na carrot. B. 8 carrot. C. 7 carrot. O D. 6 na carrot. Okay? O, sumunod.
Alin sa mga pangkat ng larawan ang nagpapakita ng 6 plus 6 equals 12? Okay, alin dyan ang nagpapakita ng 6 plus 6 equals 12? A. 6 na lansones at 6 na lansones ay 12. B. 2 broccoli. Ano ba yan? O cauliflower. At isa ay 2. C. Isang dalandan at isang dalandan ay 2. O D. 3 pinya at 3 pinya ay 6 na pinya. Okay? Panglima, aling pangkat ang bubuo sa pamilyang na pangungusap na 4 plus 3 equals 7? O ang 4 at 3 ay 7? A. Ang pangkat ng mga okra na 3, ang unang pangkat, ang ikalawang pangkat ay 3, at ang kabuuan ay 6. B. Ang pangkat ng mga kamatis, ang unang pangkat ay 4, ang ikalawang pangkat ay 3, at ang kabuuan ay 7. C. Ang pangkat ng mga cauliflower o broccoli, ang unang pangkat ay 3 at ang ikalawang pangkat ay 2 at ang kabuuan ay 5. At D. Baguio beans, 5 ang unang pangkat, ang ikalawang pangkat ay 5 at ang kabuuan ay 10. Ngayon, i-check natin ang iyong sagot. Tingnan mo kung nakatama ka. Checkan mo ha. Okay, una. Ano ang tamang pamingilang na pangungusap sa larawan? A. 2 plus 2 equals 4. O B. 2 plus 3 equals 4. O C. 2 plus 4 equals 6. O D. 2 plus 5 equals 6. Ano ang iyong sagot? At ang tamang sagot ay letrang A. Tama ka ba? Very good kung tama ka. Sumunod, ilan lahat kung pagsasama-samahin ang dalawang pangkat ng papaya? A. 8, B. 7, C. 6, D. 5. At ang tamang sagot ay letrang D. 5 kasi meron yang kabuang 5 papaya. Okay. Pangatlo, ilan ang mabubuo kung ang dalawang pangkat ay pagsasama-samahin? Ang pangkat ng mga carrot, ilan lahat yan? Okay. A. Siyam, B. 8, C. 7, D. 6. At ang tamang sagot ay letrang D. 6. Okay, kasi pag pinagsama mo ang 3 at 3 na sa dalawang pangkat, ang kabuuan nito ay 6. Okay. Pang-apat, alin sa mga pangkat ng larawan ang nagpapakita ng ang 6 at 6 ay 12? Okay, tingnan nyo yung mga larawan ha. At ang tamang sagot ay letrang A. Dahil ang lansones ay may 6 na lansones sa unang pangkat, ang ikalawang pangkat ay 6 din, ang kabuuan nito ay 12. Okay, at ang huli, aling pangkat ang bubuo sa pamilyang na pangungusap na 4 at 3?
tatlo ay 7. Okay. O, tingnan mabuti ang larawan. O, alin ba dyan? Ang unang pangkat ay 4. Okay, very good. At ang tamang sagot ay letrang B. 4. Okay, ilan ang iyong nakuhang puntos? O, ilan ang tama mong sagot? Kung 5 ang iyong tamang sagot, very good. Dahil ang iyong kaalaman sa pagdaragdag o pagsasama-sama ng pangkat ay talaga namang kahanga-hanga. Talagang alam mo na ang kaalaman dito sa pagsasama-sama ng pangkat o pagdaragdag. Kung 4, very good pa rin. Kung 3, good. 2, okay, at 1. Kung wala naman, ipagpatuloy natin itong ating pinag-aaralan para iyong malaman. Okay. At tandaan ha, ang simbolong ganito, plus sign ang tawag dyan. Ito ha, ang simbolong ito, plus sign. O ang salitang at, ha, ito yung plus sign ay tinatawag din o binabasa din bilang at. Okay? Ay nangangahulugan ng pagdaragdag o addition na ang ibig sabihin ay ang pagsasama-sama o pagsasama ng mga pangkat. Okay, pag sinabi nating pagdaragdag, tandaan nyo, pagdaragdag, yun ay English ng addition. Okay? Yun ang English nun pala ay addition, pagdaragdag. Okay, pag sinabi natin pagdaragdag o pagsasama-sama ng pangkat o may narinig kang pagsasama, yun ay addition. Okay, pagdaragdag yan ha, tandaan. Okay, tingnan mo ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano ipinakita ang pagdaragdag o pagsasama-sama ng mga pangkat. Okay. Halimbawa, si Danny ay may 4 na lapis. Binigyan siya ng kanyang ate Mila ng 3 pang lapis. Ilan lahat ang lapis ni Danny? Okay, o tingnan natin gamit ang larawan ng mga lapis. Okay, yung unang pangkat kung ilan muna lahat ang lapis ni Danny, yung kay Danny lang. Okay, ilan yan? Bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4. Meron siyang 4 na lapis. Yung ikalawang pangkat naman na binigyan siya ni Ate Mila ay ito. Bilangin ulit natin. 1, 2, 3. Okay. At ang kabuuan ay, bilangin natin pag pinagsama natin yan. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Pagdaragdagin nyo lang. Pagsasamahin nyo lang. Okay, tandaan, ang at ginagamit pag pinagsama mo ang dalawang pangkat. Kapag naman yung ay, yung kasunod nun ay ang kabuuan ng bilang. Kabuuang bilang ang kasunod ng ay ha. Yung at naman, pag pinagsama mo ang unang pangkat at pangalawang pangkat na
pagdaragdagin mo. Okay? O, tingnan natin gamit ang pamilang na pangungusap. Okay. O, ito po. Ito, ang tinatawag dyan ay adens. Sabihin nyo nga, adens. Ito pala, gamitin natin pula. Adens. Ang tawag sa una at ikalawang pangkat. O, una at ikalawang bilang. Ang adens dyan ay ang 4 at 3. Ang tinatawag sa bilang na pinagsasama ay adens. Okay? A-D-D-E-N-D-S. Adens. Okay. Sumunod naman. Okay. Ito naman ay ang kabuuang bilang. Ang tawag naman dito ay sum. Sabihin mo nga, sum. Okay. Ito naman ang ating sum. O ang kabuuang bilang natin sa pinagsamang adens natin na 4 plus 3 ay equals 7. 7 na yung sum natin. Okay. Tingnan mo mabuti at pag-aralan mo kung paano pinakita ang pagdaragdag upang mabuo ang kabuuang bilang o sum. Yan ha. Okay, at ang sagot naman ay si Danny ay may 7 lapis. Okay? Naintindihan po ba? Very good. Okay, ito pa ang halimbawa. O, tingnan natin yung larawan. Ang unang pangkat mayroong 2 ballpen. Ang ikalawang pangkat, walang laman. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, iisipin natin kung ano ang sagot dito sa ikalawang pangkat. Dahil nakalagay na dito ang kabuuang bilang ay 5. 5 ballpen. O tingnan natin, isipin natin, ano kayang bilang ang ilalagay natin para makabuo tayo ng 5. Okay. O, ilan kaya ang idaragdag na ballpen sa unang pangkat upang makuha ang bilang sa kabuuang pangkat? Okay, tingnan natin. Unang pangkat, gagayahin mo muna yung nasa unang pangkat. Yan ay 2. Sumunod, isipin mo yung kabuuang bilang 5. 5 na. Magbilang nga tayo. 1, 2. Ilan ang idadagdag mo para maging 5? Okay? 3, 4, 5. Okay, ilan to? Okay, ito ay 3. Okay? Kaya ang pangalawang pangkat ng ballpen ay 3. Okay. Kaya ang 2 at 3 ay 5. O, ang 2 ballpen at 3 ballpen ay may kabuuang bilang na 5. Okay? Nakukuha na ba? Naintindihan na ba? Very good. Okay, para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, iguhit sa loob ng kahon ang angkop na kabuuang bilang ng pinagsamang pangkat 1 at pangkat 2. Okay, ang unang pangkat ay 1, isang pantasa at ang ikalawang pangkat ay 3 pantasa. Okay, para makuha natin ang kabuuang bilang, yung unang pangkat muna ang ating bilangin. Okay, 1. Ito yung unang pangkat. Sumunod naman, yung ikalawang pangkat ay 3. 1, 2, 3. Okay, pagsamahin mo yan. O ganito. 1, 2, 3. O ilan lahat?
O, bilangin natin, 1, 2, 3, 4. Okay, kaya ang kabuuang bilang ng pantasa ay 4. Okay. Sumunod naman ang ruler. Ang unang pangkat, mayroon itong 4 na ruler. At ang ikalawang pangkat, mayroon itong 5 ruler. Ilan ang kabuuang bilang? O, bilangin muna natin yung unang pangkat. 1, 2, 3, 4. Yung ikalawang pangkat, 1, 2, 3, 4, 5. So, pag pinagsama mo yan, 4 at 5, ang kabuuang bilang ay siyam. Very good. Kaya ang sagot natin ay siyam na ruler. Okay, dito naman sa pangatlo, 2 pambura at 2 pambura. Ang kabuuang bilang ay ano? Okay, so meron tayong 2 pambura. 1, 2. Okay, dagdagan natin ng 2 pa. 1, 2. Pag pinagsama mo yan, 1, 2, 3, 4. Okay. 4 na pambura ang kabuuang bilang dito. Okay? Sumunod. Para sa ating gawain sa pagkatuto, bilang 2, piliin ang letra ng kahon na may angkop na bilang ng larawang idadagdag upang mabuo ang kabuuang bilang. Okay. Para sa bilang 1, merong 2 Crayola at patlang ay 5. Ilan ang ilalagay natin sa pangalawang pangkat? Ito ba ay A, 3 o B, 2? Okay? Sabihin mo nga ang iyong sagot. Kung ang iyong sagot ay A, 3, tama ka. Kasi ang 2 at 3 pag pinagsama ay 5. Okay, sumunod. Pangalawa naman. Ang nawawala naman ay yung unang addends. Yung unang bilang na pagsasamahin natin. At yung pangalawang bilang andun na. O, patlang at 2 ay 6. So, ano kaya ang bilang na dinagdag mo sa 2 para maging 6? Okay. So, magbibilang ka nga. 1, 2. Okay, meron ng 2. Anong idadagdag mo pa sa 2 para maging 6? Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, ayan, 6 na. So, ang dinagdag natin ay A, 4, B, 3. Ayan, nasabi ko na pala agad. Ang tamang sagot ay A, 4. Okay? Pangatlo, ang 2 ballpen at patlang ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Anong idadagdag mo sa 2 para maging 7? A, 4. B, 5. Okay. Bilangin natin ha. 1, 2. 2 yung unang pangkat. Para makaabot ka ng 7, ilan ang idadagdag mo? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Meron tayong 5 idinagdag para maging 7. Okay? So, ang sagot natin ay letrang B. Okay. Tandaan, ang ibig sabihin ng pagdaragdag o addition ay ang pagsasama ng 2 pangkat upang makabuo ng isang panibagong pangkat o ang kabuuang bilang. Sa isip mo yan ha, tandaan mo palagi. Okay? Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 3, suriin ang mga larawan sa ibaba. Isulat ang wastong pamilang na pangungusap
sa bawat bilang. Okay. Sa unang bilang, sa unang pangkat, meron tayo ditong mga mansanas. Bilangin natin ang mansanas sa unang pangkat. 1, 2, 3. So, yun ang ilalagay natin sa una nating addends. Okay? Ang bilang ay 3. Sumunod naman, sa ikalawang pangkat, bilangin natin ulit, 1, 2, 3. Okay. Ang 3 at 3 ay, 4 lang. Ilan ba yung kabuuan nun? Bilangin natin ang kabuuan. Pag pinagsama ang 3 at 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ang kabuuan ay 6. Okay. Ulitin natin. Malinaw. Okay? 6. Okay? Sumunod naman, pangalawang, ito ay pangkat ng mga mangga. Okay? Bilangin natin ang unang pangkat. 1, 2, 3, 4, 5. So, katulad kanina, ang unang pangkat ilalagay natin sa unang patlang. Okay, 5. Okay, at ang sa kalawang pangkat, bilangin natin 1, 2, 3. Okay, 3. Okay, ito ay 3. Okay? At ang kabuuan nila ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ang 5 at 3 ay 8. Okay, very good. At ang huling bilang ay pangkat na mga orange. Okay, bilangin natin ang unang pangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sulat natin sa unang patlang. 6. Kalawang pangkat. 1, 2, 3, 4. 4. Ang 6 at 4 ay ilan? Okay, tingnan nga natin kung tama ang sagot. Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung unang pangkat. 7, 8, 9, 10. Ang kabuuan bilang nito ay 10. Okay. Ganito ang tinatawag na pamilang na pangusap. Okay, yan ang halimbawa. Merong plus sign sa pagitan ng dalawang pangkat at ang equal sign. Kapag ang kasunod nito ay ang kabuuang bilang. Okay? Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Piliin ang letra ng wastong pamilang na pangungusap na nagpapakita ng kabuuang bilang ng dalawang pinagsamang pangkat na mga larawan. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. So, sasabihin mo na lang ang iyong sagot. Okay. Ang unang pangkat meron tayong 4 na lapis. At ang ikalawang pangkat, meron ding 4 na lapis. Ano dito ang wastong pamilang na pangusap, yung katulad ng ginawa natin kanina. A, ang 4 at 2 ay 6. B, ang 4 at 3 ay 7. O C, ang 4 at 4 ay 8. Anong isagot? At ang tamang sagot ay letrang C. So, isulat natin, piliin ang letra. Ito ay letrang C. Okay, sumunod. Sa una, meron tayong may pangkat na mga atis dito. Ang unang pangkat ay 2 atis, ang ikalawang pangkat ay 3 atis. So, alin dito ang tamang pamilang na pangusap? A, ang 2 at 2 ay 4. B,
B, ang 2 at 3 ay 5. C, ang 2 at 4 ay 6. Okay. Pwede mo rin yan basahin na A, 2 plus 2 equals 4. Or B, 2 plus 3 equals 5. Or C, 2 plus 4 equals 6. At ang tamang sagot, di ba, ang unang pangkat ay 2. So, pare-pareha sila. Yung pangalawang pangkat ay 3. So, ang tamang sagot ay ang letrang B. So, ang isusulat natin, letrang B. Okay? Sumunod. Meron tayong pangkat ng glue. Okay, unang pangkat mayroong 3 at ang ikalawang pangkat ay 5. So, alin dyan ang tama ang pamilang na pangungusap? A, 3 plus 5 equals 8. B, 4 plus 3 equals 7. C, 4 plus 4 equals 8. Okay, so malinaw naman, una pa lang, letrang A tayo kasi 3 lang yung unang pangkat. So, ang tama sagot ay A. Okay? Nakakasunod po ba? Okay, very good. Sumunod. Meron tayong 5 pantasa sa unang pangkat at ikalawang pangkat ay 6 na pantasa. Alin dito ang tamang pamilang na pangungusap? A, 5 plus 5 equals 10. B, 5 plus 6 equals 11. C, 5 plus 7 equals 12. At ang tamang sagot ay letrang B. Okay? Okay, dahil 6 lamang ito. Yung pangalawang pangkat. Okay. Sumunod. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Gamit ang iba't ibang prutas na nasa kaliwa, iguhit sa kahon ang angkop na bilang ng prutas sa mga sumusunod na pamilang na pangungusap sa iyong kwaderno. So, ang gagawin mo, ito ay idodrawing mo. Yung 2, 2 mangga, at dito naman 3 mangga sa pangalawa. Dito, ang drawing mo, 2 mangga. Dito sa pangalawa, 3 mangga. At ang kabuuan ay 5. So, ang gagawin mo, i-drawing mo yan, iguguhit mo sa iyong kwaderno at ipapasa sa ating Google Classroom. Okay? Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 6, unawaing mabuti ang maikling kwento. At sagutin ang mga tanong. Okay? Ito yung kwento natin. Si Lance Perry ay masinop na bata. Iniipon niya ang kanyang kinikita sa pagtitinda ng sampagita. Isang araw, nakaipon siya ng halagang 8 piso. At nang sumunod namang araw ay nakaipon siya ng 6 na piso. Okay, ang unang tanong, sino ang batang nasa kwento? Okay? Sino ang batang nasa kwento? Very good. Ang batang nasa kwento ay si Lance Perry. Okay. Pangalawa, ano ang magandang katangian ng batang nasa kwento? Siya ay anong ugali niya? Okay, siya ay isang masinop na bata. Very good. Okay, number 3. Magkano ang naipon ni Lance Perry sa unang araw? Okay, sa unang araw, siya ay nakaipon ng magkano? Okay, very good. Siya ay nakaipon ng 8 piso. Okay, sumunod naman, magkano naman ang kanyang naipon ng sumunod na araw? Okay? Siya ay nakaipon ng
6 na piso ng sumunod na araw. Okay. Magkano lahat ang naipon ni Lance Perry? So, ang gagawin natin, pagsasamahin na natin ang naipon ni Lance Perry. So, dito ko na ilalagay ha. Okay, ano yung pagsasamahin natin? Yung unang araw na naipon niya ay 8 piso. Okay, 8 piso. Lagyan natin ng peso sign. Okay. Yan. Tapos, dadagdagan natin plus sign at 6 na piso yung pangalawang araw. 6 na piso. Okay? O, dapat unahin niyo yung peso sign pag sinulat niyo yan. Pero, kaya ko lang ganyan isinulat para masundan nyo. Okay, at ang kabuuang bilang ay magkano? Ilang piso yan? Pag pinagsama mo ang 6 at pag pinagsama mo ang 8 at 6, ilan? O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? Okay. Siyam, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ang kanyang kabuang naipon. So, ang ating sagot ay 14 na piso. Okay? Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay lahat ng ating Google Classroom output at maipasa nyo sa tamang oras. Okay? Maraming salamat po. At hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam. God bless you.